Katiwalian at korupsyon. Katiwalian. Isang anyo ng politikal na korupsyon kung saan ang gobyerno o tagapamahala ay nagpapayaman sa ilegal na pamamaraan. Korupsyon. Isang maling gawi o kasanayang kinasasangkutan ng opisyal ng isang institusyon, pag-abuso sa ipinagkatiwalang kapangyarihan para sa pansariling kapakanan. Mga anyo o uri ng korupsyon, embezzlement o paglustay. Ito ay pagnanakaw ng pera ng isang taong pinagkatiwalaan nito. Karaniwang ito ay ginagawa sa pamamagitan ng paglustay o maling paggamit ng pondo ng pamahalaan. Halimbawa, kinukuha ng mga empleyado ang lokal estado o pambansang pagpopondo para sa kanilang sarili. Bribery o lagay system. Ito ay ang pag-aalok, pagbibigay, pagtanggap o paghingi ng anumang bagay na may halaga upang impluwensyahan ang mga aksyon ng isang opisyal o empleyado ng pamahalaan. Isang halimbawa nito ay ang mga pagbibigay ng pera sa mga tao tuwing eleksyon. Fraud o pamemeke. Ito ay tumutukoy sa pandaraya o panlilinlang sa layuning makalamang o makakuha ng salapi sa ibang pang-benepisyo. Ang ilang halimbawa nito ay paggamit ng mga palisipikadong dokumento o paglikha ng mga scam. Extortion o pangingikil. Isang ilegal na paggamit ng kapangyarihan. Ito ay tumutukoy sa panghuhutot, panghihingi o sa pilitang pagkuha ng salapi. Karaniwang ginagamit ang blackmailing o pangunguwalta sa pamamagitan ng pananakot. Isang halimbawa nito ay ang panghingi ng pera para itago ang isang lihim. Iba pang uri ng korupsyon. Maaaring ang mga ito ay kaugnay o nakapaloob sa mga pangunahing uri ng korupsyon. Number 1. Tax evasion o pagtakas sa pagbabayad ng kaukulang buwis. Isang ilegal na gawaing mayroong kaugnayan sa pag-iwas ng pagbabayad ng tamang buwis. Number 2. Ghost Project. Ito ay ang mga proyekto na non-existing ngunit pinaglalaanan pa rin ng pera ng mga matataas na opisyal. Number 3. Passing of contracts. Isang maling gawi o kasanayang kinasasangkutan ng opisyal ng isang institusyon. Number 4. Nepotismo at paboritismo. Ang nepotismo ay tumutukoy sa pagtatalagang isang katungkulan sa isang kamag-anak, kaibigan o malapit na pamilya. Binibigyan ng pabor ang mga mahal sa buhay na maitalaga sa iba't ibang katungkulan, gayon meron namang mas karapat-dapat. Epekto sa pagtitiwala at partisipasyon ng mga mamamayan sa mga programa ng pamahalaan. Una, nawawalan ng gana maipagtulungan ang mga mamamayan sa pamahalaan kahit na sila ay may pagnanais na umunlad ang bansa. Pangalawa, nakapag-iisip na makibagay o makiayon na lamang sa maling kalakaran. At pangatlo, lalong tumindi ang puwang sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Ang kaugnayan nito sa aspektong pangkabuhayan at panlipunan. Mga epektong panlipunan at pampolitika. Una, unti-unting nauubos ang kaban ng bayan. Pangalawa, mawawalan ng kredibilidad ang mga pampublikong institusyon at tanggapan. At pangatlo, mawawala ang integridad ng mga opisyal. Pang-apat, kapag ito ay naging tradisyon na, patuloy na magkakaroon ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Panlima, ito ay maaaring magdulot ng rally at pag-aalsa sa mga taong nais kumawala sa ganitong sitwasyon. Mga mungkahing paraan o solusyon. Una, matalinong pagpili ng mga ihahalal sa pwesto. Pangalawa, pagkakaroon ng transparency o regular na pag-uulat sa pamahalaan tungkol sa pondo ng bayan. Pangatlo, pagsasabatas ng Freedom of Information Bill. Pang-apat,
paigtingin ang pagmamonitor ng Statement of Assets, Liabilities and Network na isisimite ng mga opisyal at empleyado sa pamahalaan. Panglima, patawan na mabigat na parusa ang mga napatunayang nangungurakot. Pang-anim, paigtingin ang pagtuturo ng kasamaan ng graft at korupsyon sa paaralan.